18 taon ng pagtitiis, tila isang matamis na cake na biglang napanis. Habang binubuo ni Trina ang pangarap ng kanyang anak, patago namang niluluto ni Renato at nang kabit nito ang kanyang kamatayan sa sarili niyang kumpanya. Isa ka lang kusinera, panglalait ni Renato. Hindi nila alam. Sa kusinang ito, magsisimula ang mitya ng kanilang pagbagsak. Sino ang tunay na mawawalan sa pagtatapos ng gabing ito? Ang tapat na asawa o ang taksil na nagnakaw ng lahat? Walang kwenta na si Trina sa kumpanya kapag nakuha na natin ang pirma niya, Celeste. Konting tiis na lang, mahal. Pagkatapos ng debut ni Marco, itatapon ko na ang basurang yan sa labas ng pamamahay na ito. Ang mga salitang yon na binigkas ni Renato sa kabilang linya ng telepono ay tila mga talim ng kutsilyong dahan-dahang bumaon sa puso ni Trina. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Ang kanyang mga kamay ay puno pa ng puting harina, isang patunay ng pagmamahal na sinimulan niyang ihanda. Simula pa nung ika-4 ng madaling araw. Sa loob ng halos 2 dekada, ang kusinang yon ang naging templo ng kanyang katapatan kung saan bawat sangkap ay hinaluan niya ng panalangin para sa asawa at anak. Ngunit sa sandaling ito, ang bango ng bagong luto na vanilla cake na humahalimuyak sa buong kabahayan ay tila naging amoy ng isang nabubulok na bangkay ng kanilang pagsasama. Dahan-dahang napasandal si Trina sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng buto, nanghihina at nanginginig sa bigat ng katotohanang kasabay na bumagsak ng kanyang mundo. Hindi siya sumigaw. Walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi, kundi ang pigil na paghinga na tila may nakabara na malaking bara ng yelo sa kanyang lalamunan. Ang hariinang nasa kanyang mga palad ay dahan-dahang nalaglag sa makintab na sahig, na parang mga abo ng pangarap na tinangay ng hangin. Bawat butil ng puting pulbos na bumabagsak ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga taon na ibinigay niya kay Renato, ang mga gabi ng pagpupuyat para sa mga recipe na nagpayaman sa Villaseñor Foods, ang mga sakripisyong itinago niya sa likod ng isang ngiti. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto. Mabilis na nagpunas ng mukha si Trina gamit ang kanyang apron, pilit na ibinabalik ang anyo ng isang masunuring asawa bago pa siya maabutan ni Renato. Lumabas ang lalaki, ayos na ayos sa kanyang mamahaling suit, ang hitsura ng isang model husband na hinahangaan ng lahat sa Cebu. Nang makita niya si Trina na nakatayo doon, imbes na yakap o halik ang ibigay, isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa harina na nagkalat sa sahig. "Look at you, Trina. Ang dungis-dungis mo na naman. Ang aga-aga. Nagkakalat ka na naman ng dumi sa bahay. Can't you just act like a proper CEO's wife for once?" Ang boses ni Renato ay puno ng pagkasuklam, malayo sa malambing na tono na ginagamit niya sa harap ng mga kamera. "Renato, ginagawa ko lang ang cake para sa birthday ng anak natin. 18 na si Marco ngayon. Tradisyon natin ito. Di ba?" Pilit na pinatatag ni Trina ang kanyang boses, kahit na sa loob niya ay parang may 1,000 piraso ng bubog na nagkakiskisan. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Renato habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin sa pasilyo. Tradisyon? Yang mga lumamong diskarte ang magpapabagsak sa kumpanya, Trina. Kaya nga kailangan nating mag-restructure. Anyway, huwag mong kalimutang pirmahan yung mga papers sa table ko mamaya. It's for Marco's future, so don't make it difficult for me. Nilampasan siya ni Renato nang walang pag-aalinlangan. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay pansamantalang pumatay sa amoy ng nilulutong cake ni Trina. Habang papalayo ang mga yapak ng asawa, naramdaman ni Trina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, na tila isang tambol na nagbababala ng isang malaking sakuna. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng silid tanggapan ni Renato at lumapit sa mesa. Doon, sa ilalim ng isang paperweight, ay nakalatag ang dokumentong binabanggit ng asawa.
Stock Transfer Agreement. Hindi ito para kay Marco. Ang pangalan ni Celeste Navarro, ang ambisyosong marketing director ng kanilang kumpanya, ang nakasulat bilang tatanggap ng halos lahat ng natitirang share ni Trina. Ang bawat letra sa papel na yon ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama, ang lahat ng pamanang dapat ay para sa kanyang anak, ay dahan-dahang kinukuha ng taong pinagkatiwalaan niya. Kasabay nito, ang cellphone ni Renato na naiwan sa ibabaw ng mesa ay umilaw. Isang notification ang lumitaw sa screen, isang mensahe na hindi kailanman inasahan ni Trina na mababasa niya sa ganitong pagkakataon. I missed you last night, hon. Can't wait for our celebration later. Hayaan mo na ang yaya mo sa bahay. Focus tayo sa future natin. Ang salitang yaya ay tumatak sa isipan ni Trina. 18 taon ng pagiging asawa, ina, at katuwang sa negosyo. Ngunit sa mga mata ng asawa at ng kalaguyo nito, siya ay isa lamang katulong na madaling palitan. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na lamang basta hapdi. Ito ay naging isang malamig at matalim na galit na unti-unting namumuo sa kanyang kaibuturan. Tumingin si Trina sa bintana kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa abot-tanaw ng Cebu. Ang araw na ito ay dapat na maging pinakamasayang araw ni Marco. Ngunit ito na rin ang simula ng pinakamadilim na kabanata ng kanilang buhay. Sa gitna ng katahimikan ng malaking bahay, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan, kundi ang pait ng katotohanan. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking katapatan, Renato? Ang maging isang basura na itatapon na lang pagkatapos pakinabangan? Hindi pa man natutuyo ang mga luha sa mga mata ni Trina, ay narinig na niya ang marahas na paghinto ng isang sasakyan sa labas. Hudyat ng pagdating ng isa pang bagyong sisira sa kanyang umaga. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay sinundan ng mabibigat at dekalidad na hakbang ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat. Mga hakbang na tila bawat isa ay may dalang utos at kapangyarihan. Si Doña Aurora, ang ina ni Renato, ay pumasok sa loob ng bahay. Na tila ba siya ang nagmamay-ari ng bawat sulok nito, ang kanyang mukha ay nababalutan ng makapal na makeup na hindi kayang itago ang talas ng kanyang mga mata. Trina, hiha! Diyos ko, bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang hindi natulog ng isang linggo. And the smell of this house, it's so common. Bakit ba kailangang magmukha kang katulong sa tuwing may okasyon? Ang boses ng matanda ay puno ng mapagpanggap na pag-aalala. Ngunit ang bawat salita ay tila may kasamang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang pasensya ni Trina. Lumapit ang matanda sa lamesa kung saan nakalagay ang pinaghirapang cake ni Trina. Kumuha siya ng isang tinidor at dahan-dahang tinikman ng icing bago ito mabilis na idinura sa isang tissue na tila ba nandidiri siya sa lasa nito. Too sweet. Walang class. Sinasabi ko na nga ba, Renato should have hired a professional pastry chef from Makati. This is Marco's 18th birthday, Trina. Hindi ito piyesta sa baryo niyo sa Cebu. Nakakahiya sa mga investor na darating mamaya. Nanatiling nakayuko si Trina. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang apron. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang resipeng iyon ang naging pundasyon ng kanilang kumpanya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Alam niyang sa bahay na ito, ang kanyang boses ay walang halaga kumpara sa mga pangarap ni Renato at sa garbo ni Doña Aurora. Mom, please stop stressing her out. Ang boses ni Renato ay muling narinig mula sa pintuan. Bumalik ang asawa ni Trina. Marahil ay dahil may nakalimutang dokumento. Lumapit siya kay Trina at inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init. Ngunit ngayon ay tila kuryenteng nagpapanginig
sa kanyang buong katawan sa takot at pandidiri. Hayaan mo na si Trina, ma. She's just doing her best as a mother. 'Di ba, mahal? Tumingin si Renato sa mga mata ni Trina. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanlinlang na lambing. Anyway, Trina, did you check the papers on my desk? Kailangan ko na yon para sa registration ng bagong trust fund ni Marco. Para ito sa future ng anak natin. So I need your signature as soon as possible. Para kay Marco ba talaga to, Renato? Ang tanong ni Trina ay lumabas ng halos pabulong, ngunit sapat na para magpabago sa timpla ng mukha ng kanyang asawa. Saglit na nanigas si Renato, ngunit mabilis din siyang nakabawi ng ngiti. Of course, sino pa ba ang pagtatrabahuhan ko ng ganito kundi ang pamilya natin? You know I love you both, right? Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Hinaplos ni Renato ang buhok ni Trina, isang kilos na tila ba siya ay isang bata na kailangang patahimikin. Pirmahan mo na, ha? Para bago mag-start ang party mamaya, settled na ang lahat. I want us to be happy tonight. No worries, no stress, just us. Ang mga salitang iyon, na dati ay nagsisilbing musika sa pandinig ni Trina, ay tila naging mga maugong na babala ngayon. Alam niya ang katotohanang nakatago sa likod ng mga matatamis na pangakong yon. Alam niya na ang bawat I love you ni Renato ay may katapat na halaga sa bank account ni Celeste. Pinanood ni Trina ang kanyang asawa at biyenan na mag-usap tungkol sa mga bisitang darating. Tila ba siya ay isang estatwa lamang sa gitna ng sarili niyang tahanan. Nang makaalis na ang dalawa, muling bumalik ang nakabibinging katahimikan sa kusina. Kinuha ni Trina ang pluma mula sa mesa ni Renato at tinitigan ang linyang dapat niyang lagdaan. Ang bigat ng panulat sa kanyang kamay ay tila ba dala-dala nito ang buong kapalaran ng kanyang anak. Ramdam niya ang lamig ng hangin na nagmumula sa aircon, ngunit ang kanyang noo ay pinagpapawisan sa tindi ng dinalang tensyon. Dahan-dahan niyang inilapat ang dulo ng pluma sa papel, ngunit bago pa man siya makagawa ng unang guhit, isang anino ang humarang sa liwanag na nagmumula sa bintana. Napatingin si Trina sa pinto at nakita ang kanyang anak na si Marco na nakatayo doon habang may hawak na laptop. Ang mga mata ng kanyang anak ay hindi nagpapakita ng saya ng isang taong nagdiriwang ng kaarawan, kundi isang lalim ng pag-iisip na tila may alam na hindi dapat malaman ng isang kabataang tulad niya. Ma, huwag mo munang pirmahan yan. Ang boses ni Marco ay kalmado, ngunit may kasamang awtoridad na tila hindi nagmumula sa isang 18 taong gulang. May kailangan kang makita sa computer ko. Nabitawan ni Trina ang pluma na gumulong sa ibabaw ng mesa at nag-iwan ng isang itim na marka sa puting dokumento. Tila isang mantsa na hindi na kailanman mabubura. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang mga susunod na sandali ay magpapabago sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Tila isang estranghero si Trina sa loob ng sarili niyang kaharian habang naglalakad siya sa malawak na lobby ng Villaseñor Foods. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila nagbibigay ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi na siya kabilang sa lugar na ito na itinayo ng kanyang ama mula sa pawis at pangarap. Ang mga empleyadong dati ay yumuyuko at bumabati sa kanya nang may ngiti ay tila biglang naging abala sa kanilang mga computer. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na naghahatid ng balitang hindi niya gustong marinig. Sumakay siya sa elevator patungo sa executive floor, ang palapag kung saan matatagpuan ang opisina na dati ay pagmamay-ari ng kanyang ama. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng mamahaling kape at modernong pabango ang sumalubong sa kanya, malayo sa pamilyar na bango ng bawang at luya na nakasanayan niya sa kanilang mga restaurant. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa loob ng kanyang tadyang. Tumigil si Trina sa harap ng pinto ng CEO.
Bahagyang nakabukas ito, sapat na upang makita niya ang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Sa loob, nakaupo si Celeste sa upuang katad na dati ay kinalalagyan ni Trina tuwing tinutulungan niya ang kanyang ama. Ang babae ay kampanteng nakasandal. Ang kanyang mga paa ay tila ba siya ang reyna ng buong gusali, habang nagbibigay ng mga utos sa ilang manager na nakatayo sa kanyang harap. I don't care about the traditional recipe. Sobrang bagal niyan. Palitan niyo ang mga ingredients ng mas murang alternative. We need to cut the costs to increase the profit margin before the merger. Ang boses ni Celeste ay matalas at walang pakundangan. Isang tunog na tila ba nagigilit sa leeg ng bawat tradisyon ng pamilya Villaseñor. But Ma'am Celeste, yan po ang utos ni Ma'am Trina dati. Ang kalidad ang priority natin. Ang mahinang sagot ng isang lumang empleyado. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Celeste habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Trina is old news. She's just a housewife now. Renato and I are running the show. Kung gusto niyang magluto, dun siya sa kusina niya sa bahay. Huwag dito sa boardroom. Now, go. Gawin niyo ang sinabi ko or you're fired. Napasandal si Trina sa pader. Ang kanyang paningin ay nagdidilim sa tindi ng insultong kanyang narinig. Ang kumpanyang itinayo upang magbigay ng masarap at tapat na pagkain sa bawat pamilyang Pilipino ay dahan-dahang kinakatay ng kasakiman. Hindi na siya nakapasok sa loob. Ang kanyang mga paa ay tila kusa siyang dinala palabas, palayo sa mga anino ng kataksilan na bumabalot sa gusaling iyon. Habang naglalakad siya sa parking lot, isang matandang babae ang nakatayo, malapit sa isang gilid, balot ng lumang jacket at may dalang mga gamit sa loob ng isang plastic bag. Napahinto si Trina, si Nana Rosa, ang pinakamatandang kusinera ng kanilang kumpanya, ang babaeng nakasama ng kanyang ama, simula nang ito ay magsimula bilang isang maliit na karinderya. Ma'am Trina, ang boses ng matanda ay paos at puno ng pighati. Lumapit si Trina at hinawakan ang magaspang na kamay ng matanda, ang mga kamay na sumisimbolo sa katapatan. Nana Rosa, anong nangyari? Bakit dala-dala niyo ang mga gamit niyo? Tanong ni Trina, kahit na alam na niya ang sagot sa kanyang kalooban. Tinanggal na nila ako, ma'am. Sabi ni Sir Renato, masyado na raw akong matanda at hindi na kailangan ng mga lumang paraan sa kusina. Pero ma'am, hindi yun ang totoo. Ang matanda ay lumingon sa malaking gusali ng Villaseñor Foods. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Nakita ko ang mga papeles na pinapapirmahan nila sa mga supplier. Binabago nila ang lahat, ma'am. Ang mga utang na hindi naman kailangan, ang mga perang nawawala sa bangko. Hinila ni Nana Rosa si Trina palapit. Ang kanyang bulong ay tila isang malamig na hanging humahalik sa tainga ni Trina. Dala ang katotohanang mas mapait pa sa ampalaya. Ma'am Trina, makinig kayo sa akin. Hindi lang pera ang ninanakaw nila. Unti-unti nilang tinutuyo ang bawat patak ng dugo ng iyong ama sa kumpanyang ito. Kapag hindi kayo gumalaw, walang ititira si Renato kahit ang pangalan niyo. Naiwang nakatayo si Trina sa ilalim ng matirik na araw, habang ang mga salita ni Nana Rosa ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Ang kumpanya, ang kanyang dangal, at ang kinabukasan ni Marco, lahat ay tila mga tuyong dahon na handa ng sunugin ng apoy ng pagtataksil. Sa gitna ng ingay ng trapiko at usok ng Cebu, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Trina, isang desisyon na hindi na mababali ng anumang matatamis na salita. Ang opisina ni Attorney Joaquin Reyes ay tila isang kuwebang puno ng mga lihim at lumang alaala. Malayo sa maingay at modernong mundo ng Villaseñor Foods, ang amoy ng mga lumang libro, pinaghalong tinta, at ang halimuyak ng sariwang kape ay nagpaalala kay Trina sa kanyang yumaong ama. Sa bawat sulok ng silid na yon, tila nararamdaman niya ang proteksyon ng kanyang magulang, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan
Simula nang ibigay niya ang kanyang buong tiwala kay Renato. Iha, I've been waiting for this day to come. Alam kong darating ang oras na kakatok ka sa pintong ito. Ang boses ni Attorney Joaquin ay mahinahon, ngunit may kasamang bigat ng awtoridad. Umupo siya sa harap ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, habang tinitingnan ng anak ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Tito Joaquin, pasensya na po kung ngayon lang ako lumapit. I was blinded. Akala ko, sapat na ang pagmamahal ko para maging tapat siya sa akin. Ang boses ni Trina ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang bestido. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng matandang abogado. Isang tunog na tila nagdadala ng lahat ng mga babalang hindi pinakinggan ni Trina noon. Your father was a wise man, Trina. He loved Renato like a son, but he also knew the nature of men who are driven by ambition. Bago siya pumanaw, may iniwan siyang isang kondisyon sa kanyang huling testamento na hindi ko kailanman ibinunyag sa asawa mo. Dahan-dahang binuksan ni Attorney Joaquin ang isang lumang vault sa likod ng kanyang mesa. Ang bawat pagpihit ng bakal ay tila isang tibok ng puso sa loob ng tahimik na silid. Inilabas niya ang isang makapal na brown envelope at inilatag ito sa harap ni Trina. May tinatawag na ironclad integrity clause ang iyong ama. Nakasaad doon na sa oras na mapatunayan ang anumang gawaing immoral o pagtataksil sa kumpanya at sa pamilya, lahat ng kapangyarihang ibinigay kay Renato ay automatikong babalik sa iyo at kay Marco. Renato is just a steward, Trina. He was never the owner. Paliwanag ni Joaquin habang itinuturo ang mga pirma na may selyo ng batas. Hindi makapagsalita si Trina. Ang pakiramdam ng pag-asa ay unti-unting humahalo sa hapdi ng katotohanan. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, naglabas pa si Joaquin ng isa pang folder. Sa pagkakataong ito, hindi ito dokumento ng batas. Ito ay mga larawan. Nanginig ang mga daliri ni Trina habang tinitingnan ang mga kuha. Si Renato at Celeste magkahawak kamay sa loob ng isang mamahaling restaurant. Si Renato na hinahalikan ng noo ni Celeste sa harap ng isang kondominium na hindi alam ni Trina na pagmamay-ari pala ng asawa. Bawat larawan ay tila isang sampal na nagpula sa kanyang pisngi, isang insulto sa bawat sakripisyong ginawa niya para sa kanilang pagsasama. I had someone look into their records, Trina. They've been planning this for years. They are not just stealing your heart. They are draining the company's funds to build their own empire sa ibang bansa. They want to leave you with nothing but debts. Seryosong dagdag ni Joaquin. Naramdaman ni Trina ang malamig na pawis na gumugulong sa kanyang likuran. Ang kanyang paningin ay tila lumalabo habang ang mga mukha ni Renato at Celeste sa larawan ay tila nagtatawanan sa kanyang kamangmangan. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang bagay na unti-unting nabubuo sa kanyang loob. Isang matigas at malamig na determinasyon. Ang luhang kanina ay nagbabadyang pumatak, ay tila natuyo ng apoy ng kanyang galit. Anong kailangan nating gawin, Tito? Ang tanong ni Trina ay wala ng halong pag-aalinlangan. Ang kanyang boses ay tila isang talim na handang humiwa sa mga kasinungalingan. We need more than just photos, Hija. We need the actual digital logs of the illegal transfers, something that Renato cannot deny in front of the board and the law. And I believe Marco is already working on that. Sagot ng abogado. Tumayo si Trina, bitbit ang envelope na naglalaman ng kanyang sandata. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, naramdaman niya ang bawat hakbang niya ay tila nagpapatibay sa kanyang layunin. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa atensyon ng kanyang asawa. Siya na ang tagapagmana na handang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, napansin ni Trina ang isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Ang itim na salamin nito ay tila isang pares ng mga mata na nakasubaybay sa bawat galaw niya. Sa loob ng ilang segundo, ang buong paligid
ay tila tumigil sa pag-ikot. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi lang siya ang nagmamasid. May iba pang nakakaalam sa kanyang mga hakbang at ang panganib ay tila mas malapit kaysa sa kanyang inaasahan. Ang katahimikan sa loob ng silid ni Marco ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong pagkatao ni Trina. Ang tanging liwanag na nagmumula sa mga monitor ng computer ay nagbibigay ng asul na anino sa mukha ng kanyang anak na ginagawa itong mas matanda kaysa sa kanyang tunay na edad. Sa loob ng silid na ito, kung saan ang teknolohiya ay nagtatagpo sa katarungan, nadama ni Trina ang isang kakaibang uri ng pangamba, ang takot na ang kawalang malay ng kanyang anak ay tuluyan ng nilamon ng madilim na katotohanan ng kanilang pamilya. Dahan-dahang lumapit si Trina. Ang kanyang mga yapak ay hindi nagbibigay ng anumang tunog sa malambot na alpombra. Nakita niya ang mabilis na paggalaw ng mga daliri ni Marco sa ibabaw ng mga letra ng keyboard. Isang kasanayang hindi niya alam na ganoon na pala kahusay. Ang bawat pagpindot ni Marco sa kagamitan ay naglalabas ng mga hanay ng mga numero at dokumento na tila mga bituin sa gitna ng madilim na kalangitan ng monitor. Marco, gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Ang mahinang tanong ni Trina habang inilalapag ang isang baso ng gatas sa tabi ng kanyang anak. Tumigil si Marco, ngunit hindi niya inalis ang kanyang paningin sa screen. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng binata. Isang tunog na nagdadala ng lahat ng bigat na kanyang kinikimkim. I can't sleep, ma. Lalo na ngayong alam ko na ang ginagawa ni Dad. Akala niya siguro, dahil anak niya ako, hindi ko mapapansin ang mga butas sa sistem ng kumpanya. Hinarap ni Marco ang kanyang ina. At sa liwanag ng screen, nakita ni Trina ang mga matang puno ng determinasyon at pagmamahal. I hacked into Dad's private server, ma. I'm sorry if I did it without your permission. Pero kailangan nating malaman ang totoo. Ang dami niyang tinatago. Ang daming transactions na hindi dumadaan sa tamang accounting. Itinuro ni Marco ang isang folder sa screen na may pamagat na Project Phoenix. Sa loob nito ay ang mga plano para sa muling pagbubuo ng Villaseñor Foods, ngunit ang mga pangalang nakasulat bilang mga bagong may-ari ay hindi sina Trina o Marco. Sa halip, ang pangalan ni Celeste Navarro at ng ilang mga kumpanyang nakabase sa ibang bansa ang nakatala doon. He's planning to liquidate the assets after my birthday, ma. It's like a countdown. Yung pirma na kinukuha niya sa inyo kanina, it's the final piece of his puzzle. Kapag napirmahan niyo yon, wala na tayong habol sa mga ari-arian ni Lolo. Ang paliwanag ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang matalim na hangin na humihiwa sa bawat pag-asa ni Trina. Naramdaman ni Trina ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ng kanyang anak ay tila isang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya, ay siya palang unti-unting nagnanakaw ng kinabukasan ng kanilang sariling dugo at laman. Ma, don't cry, please! Lumapit si Marco at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Ang haplos ng kanyang anak ay nagbigay ng pansamantalang init sa nanlalamig niyang puso. You're not alone in this. I've been tracking his emails and chat logs with that woman. Nakasave na lahat sa isang encrypted drive. We have everything we need to stop them. Napatingin si Trina sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang maliit na batang dati ay kinakantahan niya para makatulog, ay isa na ngayong matapang na lalaki na handang maging kalasag niya. Isang matinding kirot ang naramdaman niya para kay Marco. Hindi dapat ganito ang regalong natatanggap ng isang anak sa kanyang 18 kaarawan. Ang malaman ng kababuyan ng sariling ama ay isang sugat na marahil ay hindi na kailanman maghihilom. Anong balak mo, Marco? Tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at paghanga. Gagamitin natin ang sarili niyang entablado, maang debut party ko sa Cebu. He wants to show the world how perfect we are. Then we will show them the truth.
Ang sagot ni Marco na may kasamang mapait na ngiti. Ngunit habang nagpapalitan sila ng mga plano, isang pulang ilaw ang biglang kumitit sa monitor ni Marco, na sinundan ng isang mensahe sa screen na nagpabilis sa tibok ng puso ni Trina. Security breach detected. Remote access attempted. Napatayo si Marco. Ang kanyang mga daliri ay muling sumayaw sa keyboard sa isang desperadong pagtatangka. Naharangan ang sinumang sumusubok na pumasok sa kanyang system. Ang katahimikan sa silid ay napalitan ng isang matinding tensyon. Sa labas ng pinto, narinig ni Trina ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Isang tunog na tila isang hudyat na ang kanilang lihim ay hindi na lihim at ang kalaban ay nasa labas lamang ng kanilang pintuan. Ang hangin sa loob ng dining room ay tila naging kasing lamig ng yelo, kahit na ang mga pagkaing nakahain sa lamesa ay naglalabas pa ng mainit na usok. Ang bawat kagamitang pilak na nakalatag ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, tila mga saksi sa isang dula na puno ng kasinungalingan. Sa kabisera ng lamesa, nakaupo si Renato na may malawak na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pekeng kagalakan na tila ba ang gabing ito ay isang pagdiriwang ng pagkakaisa. Thank you for coming, Celeste. It's always a pleasure to have our best marketing director here in our home, lalo na't malapit na ang debut ni Marco. Ang boses ni Renato ay puno ng kagalakan. Ngunit para kay Trina, bawat salita ng asawa ay tila isang patak ng asidong humuhapdi sa kanyang balat. Nakatayo si Trina sa gilid. Dahan-dahang inilalapag ang huling putahe. Isang espesyal na seafood paella na pinalamutian ng mga sariwang hipon at alimango. Alam ni Trina ang isang lihim na hindi kailanman binabanggit ni Celeste sa opisina. Ang babae ay may matinding allergy sa hipon. Ngunit sa gabing ito, ang paella ay ang bituin ng hapunan, isang pagkaing inihanda ni Trina nang may sadyang pag-iingat at lihim na layunin. Oh, it's my honor to be here, Sir Renato. At syempre, ang sarap naman ng luto ni Mrs. Villaseñor. You're so lucky to have such a dedicated housewife. Ang boses ni Celeste ay puno ng panunuya. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa suot na apron ni Trina bago bumaling kay Marco na nakaupo sa kabilang dulo. I prefer to be called the co-founder, Celeste. Hindi lang ako basta housewife. Itinayo namin ang kumpanyang ito sa sarili kong mga kamay at mga recipe. Ang mahinahon ngunit matalim na sagot ni Trina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng digmaan, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, isang maskara ng katatagan. Naupo si Trina sa tapat ni Celeste. Napansin niya ang bahagyang pag-atras ni Celeste nang makita ang mga hipon sa ibabaw ng kanin. Ang mga daliri ng babae ay bahagyang nanginig habang hawak ang kanyang baso ng wine. Sa kabilang banda, si Marco ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa kanyang ama at kay Celeste, ang kanyang mukha ay tila isang blangkong papel na nagtatago ng isang matinding galit. Kain na tayo. Let's not waste the food, utos ni Renato. Kumuha siya ng malaking bahagi ng paella at inilagay sa pinggan ni Celeste. Taste this, Celeste. This is the Villaseñor signature. Huwag mong tatanggihan ang luto ng asawa ko. Nakita ni Trina ang paglunok ni Celeste, ang takot na kumislap sa mga mata nito habang nakatingin sa pagkain. Hindi makatanggi si Celeste dahil ayaw niyang masira ang imahe ng pagiging perpektong partner sa harap ni Renato at ng mga mata ni Marco. Dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang tinidor sa isang maliit na piraso. Ang bawat galaw niya ay tila isang pagpapasya sa pagitan ng kanyang buhay at ng kanyang ambisyon. Ang pag-uusap ay nagpatuloy tungkol sa kumpanya, tungkol sa mga bagong investors at sa mga planong ilulunsad sa debut ni Marco. Bawat tawa ni Renato ay tila isang pangungutya sa katahimikan ni Trina. Ramdam ni Trina ang tensyon sa ilalim ng lamesa, ang lihim na pagtama ng mga paa ni Renato at Celeste na akala nila
ay hindi niya napapansin. Ang kanyang lalamunan ay tila nanunuyo. Ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging buhangin sa kanyang bibig. The merger will be the biggest event sa Cebu this year. After that, we can finally expand to Singapore. Everything is falling into place. Ani Renato, habang masayang umiinom ng wine. Lumingon siya kay Celeste. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na hindi niya kailanman ipinakita kay Trina sa loob ng maraming taon. Dahil sa epekto ng alak at sa sobrang kumpiyansa, bahagyang naging kampante si Celeste. I agree. We've worked so hard for this, right, darling? Ang salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng hapagkainan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay biglang tumigil. Ang katahimikan na sumunod ay naging kasing bigat ng isang bundok. Nanigas si Renato sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang baso ay huminto sa tapat ng kanyang mga labi. Si Celeste ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na tumakip sa kanyang sariling bibig habang napagtatanto ang kanyang pagkakamali. Tumingin si Marco ng diretso sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy ng katarungan. Ang dahan-dahang pag-angat ng kanyang ulo ay tila isang babala na ang pasensya ng isang anak ay sagad na. Sa kabilang banda, si Trina ay dahan-dahang nagpunas ng kanyang bibig gamit ang table napkin. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng isang nakapangingilabot na katahimikan. Darling, is that how we call business partners nowadays, Renato? Ang tanong ni Trina ay lumabas na parang isang malamig na bulong na humihiwa sa hangin. Isang tunog na nagpapatalas sa bawat hibla ng tensyon sa loob ng silid. Bago pa makasagot si Renato, biglang napahawak si Celeste sa kanyang leeg. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at pasumala. Ang kanyang balat ay nagsimulang mamula at magkaroon ng mga pantal. Ang epekto ng allergy ay nagsisimula ng maningil. Sa gitna ng kaguluhan, habang tumatayo si Renato upang tulungan ang kanyang kalaguyo, nanatiling nakaupo si Trina, pinapanood ang bawat paghihirap ng babaeng sumira sa kanyang pamilya, habang ang isang katanungan ay nananatiling nakabitin sa hangin, tila isang hatol na wala nang balikan. Ang kaguluhan sa loob ng silid kainan ay tila isang malabong panaginip habang pinapanood ni Trina ang kanyang asawa na nagmamadaling buhatin si Celeste palabas. Ang bawat mabilis na paghinga ni Celeste at ang pamumula ng kanyang balat ay tila isang sining ng karma na nagaganap sa harap ng mga mata ni Trina. Si Renato, sa kabilang banda, ay hindi man lang lumingon sa kanya. Ang tanging mahalaga dito ay ang kaligtasan ng babaeng kanina lang ay tinawag siyang darling sa harap ng kanilang hapag. Trina, kumuha ka ng tubig. Tumawag ka ng ambulance. Ang sigaw ni Renato, ang kanyang boses ay puno ng takot na hindi kailanman narinig ni Trina para sa kanyang sarili. Hindi gumalaw si Trina. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa likod ng upuan, pinapanood ang bawat pawis na tumatagaktak sa noo ni Renato habang isinasakay si Celeste sa sasakyan. Ang tunog ng pag-arangkada ng makina ay uent-unting naglaho sa gabi. Iniwan ang bahay sa isang nakabibinging katahimikan. Sa tabi niya, nararamdaman ni Trina ang presensya ni Marco. Tahimik, matigas, at puno ng puot. Ma, we need to go to Tito Joaquin, now. Ang tanging sinabi ni Marco bago kinuha ang susi ng sasakyan. Pagkalipas ng isang oras, sa loob ng isang madilim at seryosong opisina ni Attorney Joaquin, inilatag ng abogado ang isang makapal na folder sa harap ni Trina. Ang liwanag ng lampara ay nagbibigay ng matatalim na anino sa mukha ng matanda. Hindi na ito tungkol sa mga larawan o sa testamento ng ama ni Trina. Ito ay tungkol sa dumi na pilit na itinatago ni Celeste Navarro sa likod ng kanyang mga mamahaling designer bags at matatalim na salita. Celeste is not just ambitious, Trina. She's desperate. Simula ni Joaquin, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng bigat. Nalaman namin na malaki ang utang niya sa mga underground casino sa Mactan.
Milyon-milyon ang nawawala sa kanya bawat linggo. And guess where the money is coming from? Dahan-dahang binuksan ni Trina ang folder. Nakita niya ang mga bank statement ng Villaseñor Foods na may mga serye ng miscellaneous expenses na nakalaan para sa mga pekeng supplier. Ang mga halagang ito ay tumutugma sa mga petsa kung kailan namataan si Celeste sa mga pasugalan. Hindi lang pala si Renato ang nagnanakaw. Si Celeste ay dahan-dahang kinakain ng kumpanya mula sa loob upang bayaran ang kanyang sariling mga bisyo. Renato thinks he's using her, but she's the one draining him dry. Dagdag ni Joaquin. At may isa pa kaming nalaman. May mga banta na si Celeste mula sa mga taong pinagkakautangan niya. She's being watched at dahil palagi mong kasama si Renato, nadadamay ka na rin sa panganib. Naramdaman ni Trina ang panlalamig ng kanyang batok. Naalala niya ang itim na sasakyang nakita niya sa parking lot noong nakaraang araw. Ang takot na kanina ay para sa kanyang kumpanya ay naging takot na ngayon para sa kanyang buhay at para kay Marco. Sa bawat dokumentong binabasa niya, tila ba nakikita niya ang isang malaking sapot kung saan silang lahat ay nakakulong at ang bawat galaw nila ay nagpapabilis sa paglapit ng gagamba. Tito, kung alam ito ni Renato, bakit hinahayaan niya? Tanong ni Trina, ang kanyang boses ay halos pabulong na sa tindi ng kaba. Dahil hawak siya ni Celeste sa leeg, Hija. Celeste has proof of Renato's offshore accounts, yung mga perang ninakaw niya mula sa tatay mo. It's a toxic cycle of blackmail and greed. They are destroying each other and unfortunately, they are taking your legacy down with them. Sagot ni Joaquin habang seryosong nakatingin kay Trina. Lumabas si Trina mula sa opisina ni Joaquin na tila ba ang buong mundo ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang dilim ng gabi sa Cebu ay tila mas lalong naging mapanganib. Habang naglalakad sila ni Marco patungo sa kanilang sasakyan, naramdaman ni Trina ang isang matalas na titig mula sa malayo. Sa gilid ng isang poste ng ilaw, nakita niya ang isang anino ng isang lalaki na may hawak na sigarilyo. Ang apoy nito ay kumikislap, tila isang babala. Mabilis silang sumakay sa sasakyan. Ramdam ni Trina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang tunog nito ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Habang nagmamaneho si Marco, napansin ni Trina sa side mirror na may isang motorsiklo na sumusunod sa kanila. Ang ilaw nito ay tila isang mata na hindi kumukurap sa gitna ng kadiliman. Marco, bilisan mo! Ang pakiusap ni Trina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa dashboard. Hindi na lang ito basta drama ng pamilya. Hindi na lang ito basta agawan ng yaman. Ang lihim ni Celeste ay isang apoy na handang tumupok sa kanilang lahat. At sa gabing ito, napagtanto ni Trina na ang tanging paraan upang makaligtas ay ang lumaban ng higit pa sa kanyang inaasahan. Ngunit habang papalapit sila sa kanilang bahay, nakita ni Trina na bukas ang lahat ng ilaw sa loob at ang anino ni Renato ay nakatayo sa balkonahe, tila naghihintay na may dalang bagong uri ng panganib na mas malupit kaysa sa sinumang kaaway sa labas. Saan ka galing, Trina? At bakit kasama mo ang anak ko sa labas ng ganitong oras? Ang boses ni Renato ay pumunit sa katahimikan ng gabi, tila isang matalas na lagari na humihiwa sa malamig na hangin ng Cebu. Nakatayo siya sa balkonahe, ang anino niya ay mahaba at madilim na tumatama sa driveway habang pababa sina Trina at Marco mula sa sasakyan. Ang amoy ng alak at usok ng sigarilyo ay tila sumalubong kay Trina bago pa man siya makalapit. Isang pamilyar na amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiyakan, ngunit ngayon ay nagpapataas lamang ng balahibo sa kanyang batok. Dahan-dahang humakbang si Trina patungo sa kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag, kung saan nakatago ang mga dokumentong ibinigay ni Attorney Joaquin. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang mabilis na tambol, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang lawang walang kibo. Ipinasyal ko lang ang anak mo, Renato.
Malapit na ang birthday niya, 'di ba? He wanted to see the ocean. Ang mahinahong sagot ni Trina. Ang kanyang boses ay walang panginginig. Isang bagay na tila ikinabigla ni Renato. Bumaba si Renato mula sa balkonahe. Ang bawat hakbang niya ay tila isang babala. Lumapit siya kay Trina at hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso. Hindi ito ang haplos ng isang nagmamahal na asawa. Ito ay ang hawak ng isang taong gustong maniguro ng kanyang pag-aari. Don't lie to me, Trina. Nakita kita sa tapat ng building ni Joaquin. Ano na naman ang ginagawa mo doon? Are you planning something behind my back? Sa likod nila, narinig ni Trina ang mabilis na paglapit ni Marco. Ngunit bago pa makapagsalita ang kanyang anak, itinaas ni Trina ang kanyang kamay upang pigilan ito. Alam ni Trina na kailangan niyang harapin ito ng mag-isa. Ito ang sayaw ng panlilinlang na kailangan niyang mapagtagumpayan. Nagtanong lang ako tungkol sa ilang property ni Papa, Renato. I thought we could use it for Marco's future investments. Isn't that what you wanted? Tinitigan ni Trina ang asawa ng diretso sa mga mata. Sa loob ng maraming taon, lagi siyang yumuyuko sa tuwing nagagalit ito. Ngunit ngayon, tila may bagong lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Renato. Binitawan niya ang braso ni Trina at kinuha ang isang frame mula sa mesa sa gilid ng pinto. Ang paboritong larawan ni Trina kasama ang kanyang yumaong ama. Sa harap mismo ni Trina, dahan-dahang hinayaan ni Renato na malaglag ang frame sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay tila isang hudyat ng tuluyang pagkawasak ng huling hibla ng respeto ni Trina para sa lalaking ito. Ang bawat piraso ng kristal na nagkalat ay tila mga luha ni Trina na hindi na kailanman papatak. Wala ka nang dapat pang alalahanin tungkol sa mga property ng tatay mo, Trina. Just sign the papers tomorrow at the party. Hayaan mo ang mga eksperto ang humawak sa negosyo. Ang boses ni Renato ay puno ng pagmamayabang. Tila ba sigurado na siya sa kanyang panalo? Inaasahan ni Renato na iiyak si Trina. Inaasahan niyang magmamakaawa ito o magagalit. Ngunit laking gulat niya nang dahan-dahang lumapit si Trina sa kanya. Inayos ang gusot sa kanyang kurbata at ngumiti ng napakatamis. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang malamig na mga mata. You're right, Renato. Tomorrow, everything will be settled. Everything will be in its rightful place. Ang mahinang bulong ni Trina na tila isang sumpa na binalot ng sutla. Napaatras si Renato. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ang Trina na nasa harap niya ay tila hindi na ang babaeng madaling pasunurin. May kakaibang kislap sa mga mata nito na tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kanyang itinayo. Habang papaakyat si Trina sa hagdan, iniwan niya si Renato na nakatayo sa gitna ng mga basag na salamin. Nagtataka kung bakit ang katahimikan ng kanyang asawa ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Pagpasok ni Trina sa kanyang silid, napasandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa tindi ng kailangang pigiling galit. Sa dilim ng silid, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang tinik na tumutusok sa kanyang puso. Kakayanin ko bang tapusin ang lahat ng ito nang hindi nawawala ang aking sarili? O ang paghihiganti ba ay magiging isang lason na kasing pait ng kataksilan ni Renato? Sa labas, ang motorsiklong sumusunod sa kanila kanina ay muling dumaan sa harap ng kanilang gate. Ang tunog nito ay tila isang paalala na ang oras ay mabilis na nauubos at ang bukas ay maaaring magdala ng dugo sa halip na pagdiriwang. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Cebu ay may dalang amoy ng asin at kalungkutan habang nakatayo ang mag-ina sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan. Walang ibang tao sa paligid, tanging yang dahan-dahang pag-akyat at pagbaba ng tubig sa pampang na lumilikha ng mapuputing bula sa mga batuhan ang nagbibigay ng ritmo sa kanilang katahimikan.
Sa mga oras na ito, ang bawat butil ng buhangin sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila mga saksi sa isang sumpaan na hindi na mababali. Inabot ni Marco ang isang maliit na itim na drive sa kanyang ina. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak lamang ng mga laruan, ay tila naging kasing tigas na ng bakal sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ma, everything is in here. Ang mga email ni Dad kay Celeste, ang mga binura niyang bank transfers, at ang mga peking kontrata na ginagamit niya para ubusin ang pondo ng Villaseñor Foods. Hindi na siya makakatakas. Tiningnan ni Trina ang maliit na bagay sa kanyang palad. Ito ang kanilang sandata, ang kanilang huling alas laban sa kataksilan. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hinaplos niya ang pisngi ng kanyang anak. Ang balat nito ay malamig at tuyo sa gitna ng malalim na gabi. I'm so sorry, Marco. Hindi dapat ikaw ang gumagawa nito. Dapat ay nag-aaral ka lang. Nagpaplano para sa debut mo, nagsasaya kasama ang mga kaibigan mo. Hindi yung pinoprotektahan mo ang nanay mo mula sa sarili mong ama. Ma, stop! Ang mahinahong sagot ni Marco habang dahan-dahang hinawakan ang mga balikat ng kanyang ina upang patigilin ang panginginig nito. Si Lolo ang nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa apelyido, kundi tungkol sa dangal. Dad lost his honor a long time ago. We are just taking back what is ours. I'm doing this for Lolo, for you, and for my future. Sa sandaling iyon, ang mag-ina ay nagkayap sa gitna ng kadiliman, isang yakap na hindi lamang para sa pag-alos sa hapdi ng kalooban, kundi para sa pagbibigay ng lakas sa isa't isa. Ang bawat paghinga ni Trina ay tila isang panalangin na sana ay matapos na ang bangungot na ito. Hindi nila napansin na sa di kalayuan, sa likod ng malalaking dahon ng mga puno ng niyog na bahagyang gumagalaw sa hangin, may isang anino na hindi kumikilos. Si Doña Aurora ay nakatayo doon, ang kanyang mamahaling seda na balabal ay bahagyang sumasabit sa mga sanga ng halaman sa bawat marahang pag-ihip ng hangin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno lamang ng pangungutya sa pagkatao ni Trina, ay nanlaki sa gulat at nag-aapoy na galit. Bagamat hindi niya narinig ang bawat detalye, sapat na ang mga salitang evidence, Dad at Celeste, upang magtanim ng isang mapanganib na hinala sa kanyang isipan. Dahan-dahang umatras ang matanda. Ang kanyang mga hakbang ay maingat na iniiwasan ng anumang tuyong dahon o sanga na maaaring lumikha ng tunog sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot para sa kapakanan ni Trina, kundi dahil sa pangambang ang kanyang pinakamamahal na anak na si Renato ay tuluyan ng mabaon sa hukay na hinuhukay ng sarili nitong pamilya. Para kay Aurora, ang dangal ng mga Alcantara ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Habang pabalik si Doña Aurora sa mansyon, ang kanyang isipan ay tila isang pugad ng mga planong pwedeng sumira sa balak ni Trina. Hindi niya hahayaan na ang isang kusinera lamang ang magpabagsak sa kanyang anak at sa pangalang iningatan niya. Sa loob ng kanyang madilim na silid, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang liwanag nito ay nagbigay ng isang nakapangingilabot na anino sa kanyang matandang mukha na tila isang maskara ng kamatayan. Isang tawag, isang babala. At ang buong plano ni Trina at Marco ay maaaring maglaho na parang bula bago pa man sumikat ang araw ng debut. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng dahan-dahang pagpindot sa screen. Bawat galaw ng kanyang daliri ay tila hudyat ng isang bagong panganib na hindi inaasahan ng mag-ina. Renato, kailangan nating mag-usap ngayon din. May itinatago ang asawa mo sa'yo at balak nilang sirain ka bukas. Ang boses ng matanda ay tila isang malamig na bulong na humahalik sa panganib. Iniwan ang tanong kung sino nga ba ang unang tititig sa mukha ng pagkatalo sa pagsapit ng umaga. Sa kabilang linya, ang katahimikan ni Renato
ay mas lalong nakakakilabot, tila isang hayop na naghahanda para sa kanyang huling pagsalakay. Magsimula ka ng pumirma, Marco. Ayaw nating paghintay ng tagumpay, hindi ba? Ang boses ni Renato ay kasing dulas ng langis, puno ng isang uri ng tamis na nagpapanginig sa kaibuturan ng kaluluwa ni Trina. Maaga pa lamang ay pumasok na si Renato sa silid ni Marco, dala ang isang makapal na folder at ang kanyang pinakamagandang ngityong ti. Ang ngiting ginagamit niya sa tuwing mayroon siyang sisiraing buhay. Nakatayo si Trina sa may pintuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tray ng almusal. Ang baso ng gatas ay bahagyang gumagalaw dahil sa panginginig ng kanyang mga daliri na pilit niyang itinago. Ang bango ng sinangag at tuyo na paborito ni Marco ay tila naging amoy ng panganib na lumulutang sa hangin ng silid. Dahan-dahang lumapit si Renato sa kanyang anak at inakbayan ito ng mahigpit. Isang kilos na tila pagmamahal, ngunit para kay Trina ay mukhang isang pagkakulong. Inilatag niya ang mga papeles sa harap ni Marco. Ang mga linyang dapat lagdaan ay tila mga bitag na naghihintay ng biktima. Ito ang regalo ko sa'yo, son. Sa oras na mapirmahan mo ito, ikaw na ang opisyal na tagapagmana ng Villaseñor Foods. Magiging partner na tayo. This is what Lolo wanted for you, right? Tumingin si Marco sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, puno ng takot na binalot ng katapangan. Alam ni Trina na ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Renato ay isang malaking kasinungalingan, lalo na't alam na nilang dalawa ang tunay na nilalaman ng Project Phoenix. Ang dokumentong nasa harap ni Marco ay hindi para sa pagmamana, kundi para sa pagbibigay ng kapangyarihan kay Renato na ibenta ang lahat ng share ni Marco sa oras na maging 18 taon na ito. Renato, hindi ba pwedeng mamaya na yan sa party? Masyadong maaga para sa mga seryosong usapan. Ang mahinahong pagsabat ni Trina habang dahan-dahang inilalapag ang tray sa mesa. Ramdam niya ang matalas na titig ni Renato na tila humihiwa sa kanyang balat. Isang titig na nagsasabing, alam na nito ang kanyang mga lihim na hakbang. Trina, why are you so hesitant? Para ito sa anak natin. O baka naman, may iba kang gustong mangyari. Ang boses ni Renato ay biglang lumamig. Ang kanyang pagkakahawak sa balikat ni Marco ay mas lalong humigpit. Alam ko ang mga kilos niyo kagabi sa dalampasigan. Don't think I'm blind, mahal. I know everything that goes on in my house. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang malaking bato. Naramdaman ni Trina ang mabilis na pagtuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay tila may nakabara na tinik. Ang banta ni Renato ay hindi na lamang basta hinala. Ito ay isang kumpirmasyon na nabulgar na ang kanilang plano. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na pagbagsak ng kanilang depensa. Inabot ni Renato ang isang mamahaling pluma kay Marco. Ang kislap ng gintong dulo nito sa ilalim ng liwanag ng umaga ay tila isang matalas na karayom na nakaturo sa puso ni Trina. Sign it, Marco. Now, prove to me that you're a loyal Alcantara. Unless, may itinatago kayong dalawa ng nanay mo na ikakasira ng pamilyang ito. Nanatiling nakatitig si Marco sa papel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa pluma. Ramdam ni Trina ang tensyong bumabalot sa kanyang anak. Ang bawat segundo ng pag-aalinlangan ay tila isang taon ng pagdurusa para sa kanya. Gustong sumigaw ni Trina. Gustong niyang hablutin ang papel at punitin ito sa harap ni Renato. Ngunit alam niyang isang maling galaw lamang ay mawawalan sila ng pagkakataong maisagawa ang kanilang plano sa Cebu. Dahan-dahang inilapat ni Marco ang dulo ng pluma sa papel. Ang bawat guhit ng tinta ay tila isang hakbang patungo sa bangin. Sa bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya, naramdaman ni Trina ang pagguho ng kanyang mundo, ang bawat pangarap
na iningatan niya para sa kanyang anak ay tila dahan-dahang tinutupok ng apoy ng kasakiman ni Renato. Nang matapos ang huling letra, binitawan ni Marco ang pluma na gumulong sa ibabaw ng mesa. Kinuha ni Renato ang folder ng may tagumpay sa kanyang mga mata. Isang ngiting nagpapakita ng tunay na demonyong nagtatago sa likod ng kanyang guwapong mukha. Good boy. Now, let's get ready for the grandest celebration of your life. Trina, ayusin mo ang sarili mo. Ayaw kong magmukha kang talunan sa harap ng mga bisita natin. Habang papalabas si Renato ng silid, lumingon siya ng huli at isang nakapangingilabot na babala ang iniwan niya. By the way, I updated the security in the venue. Even the videos, I personally checked them. Everything will go according to my plan. Naiwang nakatayo ang mag-ina sa gitna ng silid. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin. Tumingin si Marco sa kanyang ina at sa kanyang mga mata ay nakita ni Trina ang isang hindi maipaliwanag na takot. Ang bawat plano nila, ang bawat ebidensyang kinuha nila ay tila naging walang silbi sa harap ng bitag na inihanda ni Renato. Ang tanong na nananatili sa isipan ni Trina ay hindi na kung paano sila mananalo, kundi kung meron pa ba silang pagkakataong makalabas ng buhay sa gabing ito. Ang bawat paghinga ni Trina sa gitna ng madilim na kusina ay tila isang paghukay sa sarili niyang libingan. Ang tanging liwanag na nagmumula sa bukas na pinto ng refrigerator ay nagbibigay ng isang malamig at maputlang anino sa kanyang mukha. Na tila ba siya ay isang kaluluwang naliligaw sa loob ng sarili niyang tahanan. Hawak niya ang isang basong tubig, ngunit ang kanyang mga daliri ay labis na nanginginig, kaya't ang bawat maliliit na alon sa loob nito ay nagbibigay ng mahinang tunog sa salamin. Isang ritmo ng takot na hindi niya mapatahimik. Dito, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, ang mga alaala ay tila mga multong dahan-dahang gumagapang sa kanyang gunita. Naalala niya ang araw na dinala ni Renato ang kanyang ama sa ospital. Ang mga matatamis na pangako nito na aalagaan ang Villaseñor Foods habang siya ay nagluluksa. Akala niya noon, si Renato ang kanyang bayani. Ngunit ngayon, napagtanto niya na ang bawat yakap, bawat I love you, at bawat haplos nito sa loob ng 18 taon ay mga hakbang lamang sa isang mahaba at madilim na plano upang makuha ang lahat ng pagmamay-ari niya. Bakit, Renato? Bakit kailangang pati ang anak natin ay idamay mo? Ang kanyang bulong ay halos hindi marinig. Isang hikbi na pilit niyang itinago sa kailaliman ng kanyang dibdib. Isang marahang dampi sa kanyang balikat ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Hindi niya narinig ang pagpasok ni Marco. Ngunit ang init ng palad ng kanyang anak ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Marco, isang uri ng pighati na hindi dapat maranasan ng isang batang magdiriwang pa lamang ng kanyang pagkalalaki. Ma, please don't blame yourself, ang mahinahong sabi ni Marco. I signed the papers, yes, pero hindi ibig sabihin noon na nanalo na siya. I have a backup plan, Ma. Actually, I anticipated na gagawin niya yon. Kaya yung drive na kinuha ni Dad kanina, it's just a decoy. Ang real data, nasa cloud at nakaset na mag-play sa moment na i-trigger ko ang presentation mamaya. Napatingin si Trina sa kanyang anak. Sa kabila ng dilim, nakita niya ang matigas na paninindigan ni Marco. Ngunit kasabay nito, nakita rin niya ang mga luhang dahan-dahang gumugulong sa pisngi nito. Ang sakit na nararamdaman ni Marco ay hindi dahil sa mawawala ang kanyang yaman, kundi dahil ang ama na hinangaan niya ay naging isang halimaw sa kanyang paningin. Hinawakan ni Trina ang mga kamay ni Marco at doon, sa gitna ng madilim na kusina, ay sabay silang umiyak ng walang tunog. Ang bawat patak ng kanilang luha ay tila mga saksi sa pagkamatay ng kanilang pangarap na buong pamilya. Ngunit ito rin ang nagpapatatag sa kanilang layunin. Kinuha ni Trina ang isang maliit na panyo at dahan-dahang pinunasan ang mukha ng kanyang anak.
Ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Lalaban tayo, Marco. Hindi dahil gusto nating manakit, kundi dahil kailangan nating bawiin ang dangal ng iyong lolo. Gagawin natin ang tama kahit gaano pa kapait ang dulo nito. Ang dekalidad na pangako ni Trina. Sa labas, ang hangin sa Cebu ay nagsisimulang lumakas. Ang mga dahon ng puno ay humahampas sa bintana, tila ba mga kamay na nagbababala ng nalalapit na gulo. Habang papalapit ang umaga ng debu, ang katahimikan ng mag-ina ay naging kasing talim ng isang espada. Alam ni Trina na pagkatapos ng gabing ito, wala nang balikan. Ang kanilang mundo ay maaaring gumuho ng tuluyan o muling mabuo mula sa mga abo ng katotohanan. Isang matinding kaba ang muling gumapang sa puso ni Trina nang marinig niya ang mabibigat na yapak ni Renato sa itaas, pababa sa hagdanan. Ang tunog ng bawat hakbang nito sa kahoy ay tila isang countdown para sa kanilang huling pagkakataon. Sa dilim, mabilis na pinunasan ni Trina ang kanyang mga mata at tumingin kay Marco. Isang tingin na nagsasabing kailangan na nilang magsuot ng kanilang mga maskara bago pa sila maabutan ng hari ng kasinungalingan. Paano kung mas matalino si Renato kaysa sa inaasahan nila? Paano kung ang huling alas ni Marco ay nakalkula na rin ng asawa niya? Ang katanungang ito ay nananatiling nakabitin sa hangin. Tila isang bitay na naghihintay ng leeg na bibitayin sa pagsapit ng okasyon. Ang bango ng dagat sa Cebu ay humahalubilo sa amoy ng mamahaling pabango sa loob ng presidential suite. Ngunit para kay Trina, ang hangin ay tila laso na dahan-dahang sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat dekorasyong kristal sa malawak na ballroom ng hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, tila libu-libong mga mata na nagmamasid at naghihintay sa gaganaping pagtatanghal. Ito na ang gabi, bago ang 18 kaarawan ni Marco. Ang gabi kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay bibigyan ng marangyang entablado. Sa kabilang palapag, abala si Celeste sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang suot na gown na kulay dugo ay tila isang apoy na nagbabadyang tumupok sa lahat ng madaanan nito. Hinahaplos niya ang mga diamanteng nakapalibot sa kanyang leeg. Ang bawat kislap nito ay tila isang pangungutya sa kahirapang pinagdaanan ni Trina. Para kay Celeste, ang gabing ito ang kanyang koronasyon. Sa kanyang isipan, hindi na siya ang marketing director lamang. Siya na ang magiging bagong mukha ng Villaseñor Foods, ang reynang papalit sa kusinerang, si Trina. Perfect, ang mahinang bulong ni Celeste habang pinagmamasdan ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang nangiti ay walang buhay, isang maskara ng ambisyon na binalot ng ganda. Konting tiis na lang, Renato. Bukas, hindi na tayo kailangang magtago sa dilim. Samantala, sa isang mas tahimik na sulok ng hotel, nakaupo si Trina sa harap ng isang maliit na mesa. Sa kanyang harap ay ang isang itim na kahon. Simpleng ngunit may dalang bigat na tila gawa sa ginto. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang ibabaw nito. Sa loob ng kahong ito ay hindi lamang mga papeles. Narito ang huling resipe ng kanyang ama. Ang resipeng hindi kailanman nakuha ni Renato. Ang resipe ng katapatan na magsisilbing huling hatol sa mga nagtaksil. Para sa iyo ito, Renato. Isang espesyal na regalo para sa lahat ng sakit na ibinigay mo. Ang mahinahong sabi ni Trina sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha. Tila ang lahat ng kanyang pighati ay natuyo na at naging isang matigas na determinasyon. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pag-iingat. Tila isang mga ngaso na nag-aayos ng huling bitag para sa kanyang biktima. Narinig ni Trina ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob at ang pagpasok ni Marco. Ang kanyang anak ay bihis na rin. Ang kanyang tuxedo ay nagpapamukha sa kanya na isang tunay na Ginoo. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Lumapit si Marco at tumayo sa likod ng kanyang ina. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa salamin. Isang tahimik na pangako ang namuutan sa pagitan nilang dalawa.
Isang pangakong tapusin na ang lahat ng ito. Handa na ba ang lahat, Marco? Tanong ni Trina, habang dahan-dahang isinasara ang itim na kahon. Opo, ma. Nakaset na ang trigger sa server. Sa oras na magsimula ang main presentation bukas, walang makakapigil sa lalabas na data. Kahit ang mga security na kinuha ni Dad, hindi nila malalaman kung saan nanggagaling ang feed. Ang seryosong sagot ng binata. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang marahas na pag-vibrate ng cellphone sa ibabaw ng mesa ni Celeste sa kabilang kwarto. Ang ilaw ng screen ay paulit-ulit na kumikislap sa dilim. Nagpapakita ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang bawat letra sa screen ay tila isang banta na nagpapabilis sa tibok ng puso ng babaeng nakasuot ng pula. Nandito na kami sa Cebu, Celeste. Nasaan ang bayad mo? Huwag mong isiping makakatakas ka sa utang mo dahil lang nasa malaking party ka. Kapag hindi mo ibinigay ang pera bukas, ang debut ng anak ni Renato ang magiging libing mo. Nabitawan ni Celeste ang kanyang lipstick na gumulong sa sahig. Ang kulay nito ay nag-iwan ng isang mahabang pulang marka sa puting carpet, tila isang dumanak na dugo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, ang lamig ng aircon ay tila naging kasing talim ng yelo na tumatama sa kanyang balat. Ang panganib na akala niya ay malayo pa ay narito na sa kanyang pintuan, naghihintay ng pagkakataong maningil. Sa labas ng hotel, ang mga alo ng Cebu ay patuloy na humahampas sa pampang, isang tunog na tila isang countdown para sa pagsikat ng araw. Ang gabi ng paghahanda ay tapos na at ang bawat panig ay may kani-kaniyang lihim na bitag. Ngunit ang katanungang nananatili sa hangin ay kung sino ang unang mahuhulog sa hukay. Ang taksil na asawa, ang ambisyosong kabit, o ang inang handang isakripisyo ang lahat para sa katarungan. Ang bawat sulok ng engkantadong ballroom sa Cebu ay tila isang palasyo ng mga kasinungalingan na babalot ng ginto, kristal, at ang nakalulunod na bango ng libu-libong sariwang bulaklak. Ang kislap ng mga dambuhalang chandeliers sa kisame ay nagbibigay ng mapanlinlang na liwanag sa mukha ng mga piling panauhin, mga negosyante, politiko, at mga kilalang personalidad na narito upang saksihan ang pagdating sa tamang edad ng tagapagmana ng Villaseñor Foods. Ang tunog ng mga kubyertos na pilak na tumatama sa mga mamahaling porselana ay tila isang orkestra ng karangyaan, habang ang mga tawa ng mga tao ay tila isang tabing na nagtatago sa nabubulok na katotohanan sa likod nito. Nakatayo si Renato sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang tuxedo na gawa ng pinakasikat na designer. Hawak niya ang isang baso ng champagne habang malokong tumatawa kasama ang mga maimpluwensyang board members. Siya ang sentro ng atensyon, ang imahe ng isang matagumpay na lalaki na tila hawak ang buong mundo sa kanyang mga palad. Ngunit sa bawat sulyap niya sa kanyang mamahaling relo, makikita ang isang lihim na pagkabalisa, isang pagmamadali na matapos ang gabing ito at tuluyan ng makuha ang lahat, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom at tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Ang lahat ng mata ay lumingon sa itaas ng grand staircase. Doon, nakatayo si Trinidad Villaseñor. Hindi na siya ang babaeng may bahid ng harina sa pisngi o ang asawang laging nakatago sa anino ng kanyang asawa. Suot ang isang itim na gown na gawa sa sutla na may mga detalyeng ginto na sumisimbolo sa kanyang tunay na pinagmulan. Si Trina ay tila isang reynang nagbabalik upang bawiin ang kanyang trono. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na puno ng dignidad at isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tunog ng paghatol na umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ramdam ni Trina ang matatalas na titig ng mga tao, lalo na ang titig ni Celeste na nakatayo sa gilid. Suot ang kanyang mapanuksong pulang gown. Ngunit hindi lumingon si Trina. Ang kanyang paningin ay diretso kay Renato, na tila pansamantalang napatigil sa paghinga
nang makita ang pagbabagong anyo ng kanyang asawa. Tonight is about my son and my father's legacy. Ang mahinang bulong ni Trina sa sarili, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na remote control na nakatago sa kanyang clutch bag. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakita ni Trina si Marco. Ang kanyang anak ay mukhang isang prinsipe, ngunit sa likod ng kanyang nangiti ay ang isang matinding bigat na tila sumasakal sa kanyang dibdib. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang sandali ng pag-uunawaan na walang salitang kailangan. Alam ni Marco na ang hudyat ay malapit na. Lumapit si Renato kay Trina at kinuha ang kanyang kamay sa harap ng mga kamera. Isang kilos ng pagpapakitang tao na nagpadiri sa kaibuturan ng kaluluwa ng babae. You look stunning, mahal. But don't forget the papers later. Let's finish this gloriously. Ang mahinang bulong ni Renato sa kanyang tainga. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na pananabik. Hindi sumagot si Trina. Ngumiti lamang siya para sa mga lente ng kamera, isang ngiting kasing lamig ng yelo. Pansamantala niyang sinulyapan si Celeste, na sa mga sandaling iyon ay tila balisa. Paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang telepono at lumingon sa mga pintuan ng ballroom. Tila may hinahanap na panganib na baka biglang pumasok at sirain ang kanyang gabi. Ang tugtog ay dahan-dahang huminto. Ang mga ilaw sa ballroom ay unti-unting namatay, maliban sa isang malakas na spotlight na nakatutok sa gitna ng entablado. Umakyat si Renato sa podium, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid sa pamamagitan ng mga speaker. Ladies and gentlemen, tonight is a celebration of family, of hard work, and of the future. My son, Marco, is now a man. And as a tribute to our journey, we have prepared a special video presentation that will show you the heart of Villaseñor Foods. Ipinukol ni Renato ang kanyang kamay sa malaking screen sa likuran niya. Senyales para sa mga technician na simulan ng video. Ang lahat ng tao ay natahimik, puno ng pananabik. Umakyat si Marco sa entablado at tumayo sa tabi ng podium. Hawak ang microphone. Ang bawat daliri niya ay nanginginig. Hindi dahil sa kaba ng pagsasalita, kundi dahil sa tindi ng katarungang malapit ng sumabog. Nararamdaman ni Trina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib, tila isang tambol na nagbababala ng isang digmaan. Ang microphone sa kamay ni Marco ay gumawa ng isang mahinang tunog ng static bago ang kabuuang katahimikan. Tumingin si Marco sa kanyang ina. Sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong walang sinumang makakapigil. Wait, Dad. Before the video plays, I have something to say. Something that was never in your script. Ang boses ni Marco ay bumasag sa katahimikan, matalim at puno ng emosyon. Ang mukha ni Renato ay biglang nagbago. Ang kanyang nangiti ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang libu-libong mata sa ballroom ay nakatitig ngayon kay Marco. Naghihintay sa bawat salitang lalabas sa kanyang mga labi. Sa dilim ng gilid ng entablado, hinigpitan ni Trina ang kanyang hawak sa remote control, handang pakawalan ang katotohanang dudurog sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng silid na yon. Dad, sabi mo ang gabing ito ay para sa kinabukasan ko. Pero anong uri ng kinabukasan ang itatayo mo sa ibabaw ng mga nakaw na yaman at mga kasinungalingan? Ang boses ni Marco ay hindi nanginig. Ito ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang ballroom, mas matalas pa sa kislap ng mga diamante sa paligid. Ang nangiti sa mukha ni Renato ay dahan-dahang natunaw, napalitan ng isang anyo ng pagkalito na mabilis na naging purong takot. Sinubukan ni Renato na lumapit at agawin ang microphone, ngunit bago pa siya makahakbang, ang dambuhalang screen sa kanyang likuran ay nagliwanag. Hindi ang mga larawan ng pagkabata ni Marco ang lumitaw. Ang unang bumungad sa lahat ay isang malinaw na kopya ng bank transfer, milyon-milyong piso mula sa Villaseñor Foods patungo sa isang account na nakapangalan kay Celeste Navarro. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig
mula sa daan-daang panauhin. Ang bulong-bulungan ay tila isang malakas na agos ng tubig na biglang bumaha sa loob ng silid. "Shut it down! Patayin niyo ang screen, Tek! Anong ginagawa niyo?" Ang sigaw ni Renato, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng panik. Ngunit ang mga technician sa gilid ay tila mga estatwa. Ang system ni Marco ay nakalock, isang digital na kuta na siya lamang ang may susi. Kasunod ng mga dokumento ay ang mas masakit na bahagi. Ang audio recording ng pag-uusap ni Renato at Celeste sa loob ng opisina ay nagsimulang tumugtog. Ang kanilang mga boses ay malinaw at walang bahid ng pagsisisi. Isa lang siyang kusinera, Celeste. Hayaan mo siyang magpakapagod sa bahay habang inuubos natin ang shares niya. Kapag nakuha ko na ang pirma ni Marco, itatapon ko na ang basurang yan. Ang bawat salita ni Renato ay tila isang malakas na sampal na tumatama sa mukha ni Trina sa harap ng buong Cebu. Nakatayo si Trina sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa harap ng kanyang dibdib. Nadama niya ang bawat mata ng mga panauhin na nakatingin sa kanya. May awang nanunuot, may pangungutyang nagtatago. Ang sakit ay tila isang malamig na tubig na uwant-unting lumulunod sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumalag. Hinayaan niyang malunod ang lumang Trina upang ang bagong Trinidad ay makabangon. Sa gilid ng entablado, si Celeste ay tila isang hayop na nakakulong. Ang kanyang pulang gown, na kanina ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila naging isang target sa gitna ng kahihiyan. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa exit, ngunit ang mga pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas at iniluwa ang tatlong lalaking nakabarong. May dalang mga badge na kumikinang sa ilalim ng spotlight. Mr. Renato Alcantara, Miss Celeste Navarro, kami ay mula sa Anti-Fraud and Financial Crimes Division. Mayroon kaming warrant para sa inyong pag-aresto sa kasong estafa at malversation of funds. Ang bawat salita ng opisyal ay tila isang hatol ng kamatayan para sa ambisyon ng dalawa. Ang kaninang marangyang selebrasyon ay naging isang eksena ng kaguluhan. Ang tunog ng mga bumabagsak na baso at ang sigawan ng mga tao ay tila isang malungkot na musika sa pandinig ni Renato. Habang dahan-dahang nilalapitan ng mga pulis si Renato, lumingon siya kay Trina. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit at pagsusumamo. "Trina, pigilan mo ito. Asawa mo ako. Marco, anak, itigil mo ito." Ang pagmamakaawa ni Renato, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plakang paulit-ulit na tumutunog. Lumakad si Trina patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng isang uri ng kapangyarihang matagal na niyang kinalimutan. Tumayo siya sa tabi ng kanyang anak at kinuha ang microphone. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Renato. Ang mga matang dati ay pinagkukunan niya ng lakas, ngunit ngayon ay wala ng laman kundi ang pait ng katotohanan. "Tapos na ang palabas, Renato. Ang recipe na ninakaw mo ay hindi kailanman magiging sayo. Dahil ang pinakaimportanteng sangkap ay katapatan. At yun ang bagay na hindi mo kailanman matututunan." Ang mahinahon, ngunit matatag na pahayag ni Trina. Ngunit sa gitna ng tensyon, bago pa man mahawakan ng mga pulis si Renato, isang malakas na boses ang narinig mula sa likuran ng ballroom. Ang tunog ng pagpihit ng mabibigat na pinto ay sinundan ng pagpasok ng isang grupo ng mga kalalakihan na hindi mukhang mga opisyal ng batas. Ang kanilang mga mukha ay tila mga bato at ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. "Celeste Navarro, nasaan ang pera namin?" Ang sigaw na yon ay nagpatahimik sa lahat. Ang mga creditors na naningil kay Celeste ay hindi na nakapaghintay ng bukas. Sa loob ng ballroom, ang panganib ay tila nagbago ng anyo. Ang katarungan ay narito na, ngunit ang karahasan ay sumusunod sa likuran nito, na nag-iiwan sa lahat ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Magiging ligtas ba ang mag-ina sa gitna ng pagsabog ng katotohanang sila mismo ang nagpakawala? Ang bawat marangyang palamuti
Sa loob ng ballroom ay tila naging mga saksi sa isang mabilis at marahas na pagguho ng isang imperyong itinayo sa mga kasinungalingan. Ang tunog ng mga nagmamadaling hakbang ng mga panauhin na pilit lumalayo sa kaguluhan ay tila isang malakas na agos ng tubig na humuhugas sa huwad na kagalakan ng gabing iyon. Sa gitna ng bulwagan, ang liwanag ng mga spotlight ay nakatutok pa rin kina Renato at Celeste. Ngunit hindi na sila ang mga bida ng isang pagdiriwang. Sila na ang mga biktima ng sarili nilang kasakiman, nakalantad at hubad sa harap ng katarungan. Bitawan niyo ako! Hindi niyo alam ang ginagawa niyo! I am Renato Alcantara! Ang sigaw ni Renato ay puno ng desperasyon, ang kanyang boses ay pumiyok at nawalan ng dating awtoridad habang nararamdaman niya ang lamig ng bakal na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang mga pulso. Ang kislap ng mga posas sa ilalim ng mga ilaw ay tila isang huling hatol, isang tunog ng pagsasara ng pinto ng kalayaan na kailanman ay hindi niya naisip na mararanasan. Sa di kalayuan, si Celeste ay tila isang lantang bulaklak sa gitna ng kanyang mapanuksong pulang gown. Ang kanyang buhok na kanina ay maayos na nakastyle, ay gulo-gulo na, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot habang nakatingin sa mga lalaking naniningil sa kanya. Ang mga lalaking ito, na may mga mukhang tila gawa sa bato at mga matang walang awa, ay hindi natakot sa presensya ng mga pulis. Lumapit ang isa sa kanila at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Celeste. Ang bawat daliri nito ay tila bumaon sa balat ng babae. Ang pera namin, Celeste. Huwag mong isiping ililigtas ka ng kulungan sa amin. Kahit sa loob, mahahanap ka namin. Ang mahinang bulong ng lalaki na tila isang malamig na hanging dumaan sa ballroom, sapat na upang manginig ang buong katawan ni Celeste. Napatingin si Renato kay Trina na nakatayo sa entablado kasama si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagsumamo, puno ng pekeng pagsisisi na pilit niyang ginagamit bilang huling sandata. Trina, mahal, tulungan mo ako. Para kay Marco, huwag mo itong hayaang mangyari. Magbabago ako, pangako. Hindi ko sinasadya ang lahat ng iyon. Si Celeste ang nag-udyok sa akin. Isang mapait at tuyot na tawa ang pinakawalan ni Trina. Ang tunog nito ay tila isang tuyong dahon na nadurog sa ilalim ng paa. Hanggang sa huli, Renato, wala ka pa ring pananagutan. Ang taong mahal ko ay matagal na palang patay. At ang kaharap ko ngayon ay isang estrangherong hindi ko kilala. Huwag mong gamitin ang anak ko para sa kaligtasan mo. Tapos na tayo. Humarap si Trina kay Doña Aurora na nakaupo sa isang silya sa gilid. Ang mukha ay puting-puti na tila isang estatwa ng porselana na malapit ng mabasag. Ang matanda ay tila hindi makapaniwala na ang kanyang perpektong anak ay nakaposas at hihilahin palabas ng hotel. Ang dangal ng mga Alcantara na pilit niyang iningatan sa pamamagitan ng pang-aapi kay Trina ay dumanak na parang basag na baso sa sahig ng Cebu. Ito ba ang kumpanyang gusto mong protektahan, Doña Aurora? Ang kumpanyang pinuno ng magnanakaw? Ang boses ni Trina ay kalmado, ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. Hindi nakasagot ang matanda, tanging ang panginginig ng kanyang mga labi ang nagpakita ng kanyang pagkatalo. Dahan-dahang hinila ng mga pulis sina Renato at Celeste patungo sa exit. Ang bawat hakbang ni Renato ay tila isang pagkaladkad sa kanyang sariling dignidad. Habang dumadaan sila sa harap ni Marco, tumigil ang binata at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Walang galit sa mga mata ni Marco, tanging isang malalim na lungkot at pagkadismaya. You were my hero, Dad, but you chose to be a villain in our own story. Goodbye. Ang tanging sinabi ni Marco bago tumalikod at yumakap sa kanyang ina. Nang mawala na ang mga pulis at ang mga sumisigaw na creditors, ang ballroom ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga natitirang panauhin ay dahan-dahang umalis. Ang kanilang mga bulong ay tila mga aninong naglalaho sa gabi.
Naiwan ang mag-ina sa gitna ng naglalakihang mga dekorasyon, sa gitna ng isang tagumpay na may kasamang pait. Huminga ng malalim si Trina. Nadarama ang bigat na tila unt-unting nawawala sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng kanyang paglaya, napansin niya ang isang sobreng naiwan sa podium kung saan nakatayo kanina si Renato. Ito ay isang itim na sobre, walang nakasulat sa labas, ngunit ang pagkakalagay nito ay tila sinadya. Dahan-dahan itong binuksan ni Trina. Sa loob ay may isang lumang litrato, isang litrato ng kanyang ama na may kasamang isang lalaking hindi niya kilala. At sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang nagpabilis muli sa tibok ng kanyang puso. Hindi pa tapos ang utang ng mga Villaseñor. Ang simula ng pagbagsak ni Renato ay simula lamang ng pagbawi namin. Naramdaman ni Trina ang isang matinding kaba na tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Ang akala niyang pagtatapos ay tila isa lamang paunang salita sa isang mas malalim at mas madilim na lihim na itinatago ng kanyang pamilya. Tumingin siya sa kanyang anak at sa mga mata ni Marco, nakita rin niya ang parehong takot. Sino ang nag-iwan ng sobreng iyon? At anong utang ang tinutukoy nito? Ang sikat ng araw sa Cebu ay dahan-dahang sumisipol sa pagitan ng mga kurtinang seda, nagbibigay ng bagong liwanag sa loob ng mansyong dati ay nababalot ng mga anino ng panlilinlang. Ang bango ng sariwang kape at ang pamilyar na halimuyak ng ginisa sa bawang ay muling humahalimuyak sa hangin. Isang tanda na ang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa dating ritmo, ngunit may dalang mas malalim na kahulugan. Para kay Trina, ang bawat paghinga niya sa umagang ito ay tila isang paghuga sa lahat ng pait na dumaan sa kanyang sistema. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng opisina ni Renato. Ang silid na ngayon ay kanya na. Ang mga gamit ng kanyang asawa, mula sa mga mamahaling pluma hanggang sa mga huwad na tropeyo ng tagumpay, ay wala na. Pinalitan ang mga ito ng mga lumang libro ng resipe ng kanyang ama at ang mga larawan ng mga tapat na empleyadong naging katuwang niya sa pagbangon. Ang bawat sulok ng silid ay tila humihinga na ngayon ng katapatan. Ma, the board members are waiting, pero sabi ko, bigyan ka muna ng sandali. Ang mahinahong boses ni Marco ang bumasag sa katahimikan. Lumapit ang binata sa kanyang ina. Suot ang isang simpleng polo barong. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang nakapalit ay ang isang uri ng kapanatagan na nakuha mula sa apoy ng pagsubok. Hinawakan ni Trina ang kamay ng kanyang anak. Nadarama ang init at lakas nito. Marco, salamat. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Ang bulong ni Trina, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. We did it together, Ma. And look. Itinuro ni Marco ang bintana na nakaharap sa labas ng gusali. Sa ibaba, nakita ni Trina ang pagdating ni Nana Rosa kasama ang iba pang mga lumang kusinero na tinanggal ni Renato. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan habang muling pumapasok sa pintuan ng Villaseñor Foods. Ang kumpanya ay hindi na lamang isang makinarya ng pera. Ito ay muling naging isang pamilya. Gayunpaman, sa gitna ng selebrasyon, hindi maalis sa isipan ni Trina ang itim na sobreng natagpuan niya noong gabi ng debut. Lumapit siya sa kanyang mesa at binuksan muli ang lihim na folder ni Attorney Joaquin. Sa tulong ni Joaquin, nalaman niya na ang utang na binabanggit sa liham ay isang lumang hidwaan sa negosyo ng kanyang ama, isang lihim na pilit itinago ng matanda upang protektahan siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tatakas si Trina. Tito Joaquin, I want to face them. Kahit anong utang yan, babayaran natin ng tama. No more secrets sa Villaseñor Foods, ang dekalidad na pahayag ni Trina sa telepono kanina. Ang katarungan para sa kanya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang pagtutuwid sa lahat ng mali ng nakaraan. Sa kabilang banda, ang balita mula sa kulungan ay mabilis na nakarating sa kanya. Si Renato ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili.
nawalan ng yaman, dangal, at higit sa lahat, ang pamilyang binaliwala niya. Si Celeste naman ay nahaharap sa mas mabigat na parusa dahil sa mga banta ng kanyang mga pinagkakautangan kahit sa loob ng rehas. Ang kanilang pagbagsak ay naging isang malakas na aral sa buong Cebu na ang bawat kasinungalingan ay may hangganan at ang katotohanan ay laging nakakahanap ng paraan upang lumitaw. Naglakad ang mag-ina patungo sa boardroom. Sa bawat hakbang ni Trina, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama na tila naglalakad sa tabi niya. Nakangiti at sa wakas ay payapa na. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng isang masigabong palakpakan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tunay na respeto. Good morning everyone! Let's start with the most important agenda, ang pagbabalik ng tunay na lasa ng Villaseñor Foods. Ang simula ni Trina, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad at pag-asa. Ngunit habang nagpapatuloy ang pulong, isang empleyado ang dahan-dahang lumapit kay Marco at may ibinulong. Ang mukha ni Marco ay bahagyang namutla at mabilis siyang tumingin sa kanyang ina. Sa labas ng gusali, isang estrangherong lalaki na may suot na itim na coat ang nakatayo. Nakatingin sa itaas ng opisina ni Trina habang hawak ang isang lumang relo na katulad ng sa ama ni Trina. Ang bagong bukang liwayway sa Cebu ay tila may dalang bagong hamon. Ang paglalakbay ni Trina ay hindi pa tapos at ang mga anino ng nakaraan ay tila naghahanda para sa isang huling paghaharap. Habang nakangiti si Trina sa kanyang mga board members, hindi niya alam na ang tunay na pinagmulan ng kayamanan ng kanyang pamilya ay malapit ng mabunyag, isang katotohanang maaaring magpabago muli sa lahat ng kanyang ipinaglalaban. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang ang agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga sugat ng nakaraan sa dalampasigan ng Cebu. Ang bango ng alat mula sa dagat at ang init ng papalubog na araw ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa buong paligid, habang ang mga alon ay marahang humahalik sa pampang, lumilikha ng mapuputing bula na tila mga alaala ng isang bagyong lumipas na. Nakatayo si Trina sa balkonahe ng kanilang bagong bahay sa tabi ng dagat. Hawak ang isang tasa ng tsa habang ang hangin ay malambing na humahaplos sa kanyang mukha. Sa loob ng isang taon, ang Villaseñor Foods ay muling naging simbolo ng katapatan. Hindi na ito ang kumpanyang pinatatakbo ng takot at kasakiman. Ito ay naging isang tahanan para sa mga taong naniniwala sa sining ng pagluluto. Si Nana Rosa ay muling naging punong tagapamahala sa kusina at ang bawat putaheng inihahain nila ay may dalang kwento ng tagumpay at pagbangon. Ang mga utang na iniwan ng lihim na nakaraan ng kanyang ama ay dahan-dahang binabayaran ni Trina, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa kagustuhang linisin ng tuluyan ng kanilang pangalan. Ma, handa na ang mga papeles para sa scholarship fund. Maraming mga batang chef ang matutulungan nito. Ang boses ni Marco ay puno ng sigla habang papalapit sa kanyang ina. Tumingin si Trina sa kanyang anak. Si Marco ay isa ng ngayong ganap na lalaki, matatag ang paninindigan at may pusong marunong magmahal sa kapwa. Ang sakit ng kataksilan ng kanyang ama ay naging isang aral na nagpatibay sa kanya. Sa bawat desisyong ginagawa ni Marco sa kumpanya, laging nandoon ang anino ng katarungan. Salamat, Marco. Yan ang pinakaimportanteng investment na gagawin natin. Ang mamuhunan sa pangarap ng iba. Ang tugon ni Trina habang nakangiti. Napunta ang kanilang usapan sa balita tungkol kay Renato. Ang lalaking dati ay tila hari ng Cebu ay isa na ngayong anino sa loob ng rehas. Ang kanyang mga araw ay puno ng pagsisisi at ang tanging bisita niya ay ang katahimikan ng kanyang selda. Si Celeste naman, matapos ang mahabang paglilitis, ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong, malayo sa karangyang pilit niyang ninakaw. Ang kanilang pagbagsak ay naging isang paalala na ang anumang itinatayo sa kasinungalingan ay kailanman ay hindi magtatagal.
Napatawad mo na ba siya, Ma? Ang tanong ni Marco, isang katanungang matagal nang nakabitin sa hangin. Huminga ng malalim si Trina at tumingin sa malawak na karagatan. Ang pagpapatawad, Marco, ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa sarili ko. Pinili kong palayain ang galit sa puso ko para makahinga ako ng maluwag. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niya, pero hindi ko nahahayaang ang sakit na yun ang magdikta ng bukas ko. Payapa na ako, anak. Ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina ay naging kasing tamis ng isang espesyal na dessert. Ramdam ni Trina ang tunay na kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang itim na sobre at ang misteryo ng kanyang ama ay hindi na niya tinitingnan bilang isang banta, kundi bilang isang hamon na handa niyang harapin ng may taas noo. Alam niyang sa bawat hakbang niya, hindi na siya mag-iisa. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa ilalim ng abot-tanaw, ang kulay ng langit ay naging kulay ube at rosas, tila isang obra maestrang ipininta ng tadhana. Napagtanto ni Trina na ang pinakaimportanteng recipe sa buhay ay hindi matatagpuan sa anumang lumang libro. Ito ay nabubuo sa bawat pagsubok, tinitimplahan ng katapangan, at pinatatamis ng tunay na pagmamahal sa sarili at sa pamilya. Ang Villaseñor Foods ay hindi na lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa kaluluwa ng isang ina na tumangging sumuko. Sa gitna ng payapang gabi sa Cebu, ang halimuyak ng tagumpay ay mas matamis pa sa anumang handa sa piyesta. Ang kwento ni Trina ay hindi nagtatapos sa isang paghihiganti, kundi sa isang matapang at magandang simula ng paglaya.